palusot. Oh, pinaghahandaan lang daw ni na Marcos na Jr. mga kababayan. Etong kanilang excuse na naman para sa susunod na baha. Dito sa ginagawa nilang di umano'y investigasyon sa mga contractors mga kababayan ng DPWH sa flood control. Sabi ni VP Sara, bakit ang mga contractors lang ang pinapaimbestigahan nila? Bakit hindi nila pa iimbestigahan etong dalawang malalaking buhaya? Na tinatawag ni VP Sara mga kababayan na si Zaldico at si Tamba. Ang dalawang ito daw mga kababayan ay ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Nasabi na daw niya noon yan, di ba? Ang sabi niya, dalawang tao lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Tambaluslos at Zaldico. At alam daw yan ni BBM mga kababayan. At ewan lang natin kung mayroong patutunguhan itong sinasabi ni BBM mga kababayan na kanya itong paiimbestigahan. Buti na lang mga kababayan, andyan si Marcoleta sa Senado Nagpapaimbestiga rin mga kababayan. Kaso nga lang, yan sa Senado mga kababayan, in aid of legislation yan. Wala po yung criminal liability. Kaya nasa sa presidente talaga mga kababayan ang bola kung ang habol natin ay pananagutan dito sa mga nang-aabuso sa pera ng bayan. Pero sabi ni VP Inday, palusot lang niya yan. Panoorin niyo po ha. Ma'am, may we have your reaction po doon sa naging hakbang ni Marcos Jr. to investigate contractors on the flood control project. Sa tingin nyo ma'am, mas dapat... Tapos nag-survey pa siya mga kababayan dinampot ang mga semento. Uy, bakit parang pulburon lang itong mga semento, nadudurog daw mga kababayan pag pagpisil niya. Dapat imbestigahan at panagutin ang mga ginaganyan pang texture kongresista na involved sa anomalous project kaysa sa mga contractors. Well, lahat sila dapat. No? Lahat sila. Hindi lang contractors mga kababayan. Tanungin din, bakit naging ganyan ang ginawang project ng mga contractors? Nagbawas ba sila mga kababayan? Cost cutting? Dahil hiningan sila ng mga buhaya ng cut? At paano ito nakalusot? Pati DPWH mga kababayan, kanilang mga tauhan yung mga nag-i-inspect sa mga project. Paano yan pumasa sa quality control, quality assurance? Pati yan imbestigahan. Hindi lang yung mga contractors, dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala... Sila lang din. Pati yan si Zaldico mga kababayan. Yumaman yan dahil sa pangungontrata sa gobyerno. Marami sila. Meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang may hawak ng budget. Nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. Yang dalawang yan mga kababayan, habang nandyan yan, hindi tayo maniniwala dito sa kunwari ni BBM na pagtutugi sa mga kurakot mga kababayan. Punot dulo niyan sila lang din mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga tambaluslos dyan sa Kongreso. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati. Hati-hati pa budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM. Sinumbong niya mga kababayan kay bonggang-bonggang bongbong. Bakit ganito? Ang mga buhaya nag-i-insert ng budget dito sa DepEd na i-under doon sa kanila. Parang binabastos doon si Sara mga kababayan na binabypass na siya dahil as Department of Education Secretary sa limited na budget niya mga kababayan, pinupoint niya, sinisigurado niya na ang mabibigyan ng paaralan, mga bagong schools at buildings, doon dapat sa talagang nangangailangan. Itong mga buhaya mga kababayan, gustong-gusto na sa kanila. Dito sa amin dahil malaki ang cut nila mga kababayan dyan Kaya nga kapag naglilindol, unang masisira mga kababayan yung mga paaralan dahil mga substandard. Ganon ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Tingnan nyo, may ginawa naman kami. Yan na lang mga kababayan. O kung babaha man, sasabihin nila, kinurakot kasi yung dating mga budget under my watch. Ang ginagawa niya mga kababayan, binibigay niya ang sisi doon sa mga sinasabi nila contractors ko unang-una, bakit nalusutan ka ngag? Meron pa mga billion-billion na mga ghost projects, di ba mga kababayan? Doon sa hearing ni Marcoleta.
Grabe. Daig pa yan ang substandard mga kababayan, ang ghost project, dahil yung substandard, mayroong project pero substandard lang dahil madaling masira. Yung mga ghost project mga kababayan, talagang wala. Kinuha lang ang pera tapos walang project. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Ngayon mga kababayan, panahon na naman ng tag-ulan. Sasabihin niya, kinurakot kasi ang mga budget. Substandard ang mga flood control na umabot na daw sa trilyon mga kababayan. No? Hugas kamay na naman siya mga kababayan. Si BBM. Excuses. Samantala mga kababayan. Kahapon, di ba, diniscuss natin ito? Na gustong kunin mga kababayan ng NBI si Banatbay at paiimbestigahan. At ayun, sumagot si Banatbay na wala pa akong statement. Bakit ako ang yung pinagbibintangan? Fake news yan. Balamang na fake news kayo. Ngayon mga kababayan, na umabot na kay NBI Santiago ang mensahe ni Banatbay. Tuloy ang investigasyon, no? Paiimbestigahan na naman daw niya mga kababayan kung talaga nga bang si Banatbay iyon o hindi. Hay nako, si Santiago, no, natitirang panahon mo dyan sa NBI, ilaan mo na lang doon pag iimbestiga sa mga sumasabotahe sa'yo kung mayroon man. Iyakin mga kababayan, talaga iyakin. Tanggi ng vlogger na si Banatbay na siya ang nagpapakalat ng fake news kaugnay sa umunoy pagbibitiw ni NBI Director Jaime Santiago. Nagpaabot ng mensahe ang vlogger sa NBI Chief. Ayon kay Santiago, bagamat biktima lang ng fake news si Banatbay, ipagpapatuloy pa rin ang investigasyon laban sa mga taong... In-acknowledge pala mga kababayan na biktima ng fake news din si Banatbay. Santiago, alam mo palang na biktima lang ng fake news. So anong gagawin mo? Dapat mag-sorry ka? Actually, sa ginawa nung Santiago na yun mga kababayan na pag name drop kay Banatbay, nilalagay niya sa peligro ang buhay ni Banatbay. At saka sinisira mga kababayan ang reputasyon. May posisyon ka ha? Malaki ang posisyon mo, NBI Director ka. Hindi ka basta-basta. Paano ka naging investigation na Chief National Bureau of Investigation kung nafi-fake news ka pala? At ikaw mismo ang nagkalat ng fake news dahil pumatol ka sa fake news. Bago sana nag-react mga kababayan, nagpa-imbestiga, Diyos ko. Nasa likod ng maling impormasyon. Narito ang balita ni Cherry Light. Sir, Director, Bossing. Kahapon nito ha. Hindi pa po ako nagko-comment pagdating ho sa resignation ninyo na fake news po ata kayo. Iba pong page ata yun, pero pangalan ko ang ginagamit. Hindi pa po ako nagko-comment tungkol sa resignation ninyo. Ito ang mariing idiniit ng kilalang vlogger na si Banatbay hinggil sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa issue ng fake news laban kay NBI Director. Ito mga kababayan, yakin. Tumasak kilay natin dito mga kababayan dahil nung kasagsagan ng pagputok ng issue ni Admiral. Ano ginawa niya? Ilan na nanakot sa mga vloggers mga kababayan? Jaime Santiago, sinabi ng vlogger. Kasalukuyan pa siya. Pati itong ginawa niya kay Banatbay ngayon, hindi lang si Banatbay ang apektado niyan mga kababayan. Nagbibigay yan ng mensahe sa mga katulad natin na nagsasalita mga kababayan. Na parang ang dating, tinatakot. Siyang nagbabakasyon sa Europa, kaya wala pa siyang pagkakataon na makatutok para mag-vlog kaugnay ng politika sa Pilipinas. Gayunpaman, aminado ang vlogger na noon pa man ay mataas na ang kanyang respeto kay Director Santiago. Alam nyo, Mr. Director, I have high respect for you kasi sabi ng aking tatay na abogado at kanyang mga kaibigan na abogado, kayo daw po ay patas. Kayo daw po ay talagang kagalang-galang na dating hukom. Ngayon, patas pa rin Banatbay. Dinamay ka nang wala kang kamalay-malay. Itong Lunes, kasunod ng isang flag raising ceremony, umarap si NBI Director Jaime Santiago sa mga empleyado ng ahensya. Isa-isa niyang pinasinungaling. Last wish ha? Bago umalis? Drag me to hell, si Banatbay mga kababayan. Ang mga isyong ibinabato laban sa kanya at nagdesisyon siyang magsumite ng irrevocable resignation nitong nakaraang Biyernes. Kung yan lang kung pati sa mga vlog lang mga kababayan, nag-iiyak na ito, edi umalis ka na. Talagang hindi ka bagay dyan. Nabanggit din ni Director ang pangalan ng vlogger na si Banatbay na umano'y nagbigay ng pahayag kaugnay ng kanyang pagbibitiw na agad namang pinabulaanan ng retired judge. Fake news. Sinabi raw umano ni Santiago na mahirap ipagtanggol ang administrasyong ito
madadamay ka sa kapabayaan nila na mariing itinanggi ng NBI chief. Yan no, regardless kung sinong nagsabi niyan mga kababayan na mahirap ipagtanggol ang administrasyong ito, regardless kung sino ang nagsabi niyan, talaga naman totoo. Paano mo ipagtatanggol ang mali? Itong mga kamali ang ginagawa ng administrasyon mga kababayan. Hindi natin sinasabing, eto ang may sabi niyan ha. Overall, in general, mahirap talagang ipagtanggol ang administrasyong ito. Tingnan niyo mga kababayan, pati mga bangag vloggers, wala nang nagtatanggol kay BBM. Ang kanilang ginagawa mga kababayan, instead na ipagtanggol si BBM, inaaway nila ang mga ka-DDS na mga nagsasalita mga kababayan. Inaaway lang nila. Sinasabihan nilang mga iba't ibang mga salita mga kababayan ng mga walang kinalaman sa issue. Ayon kay Santiago, paiimbestigahan niya kung gaano katotoo ang mga kumakalat na pahayag at mensahe na O dapat yan ang una mong ginawa bago ka nag-ngak-ngak dyan, Santiago. Nag-name drop ka agad eh. Okay lang sana mga kababayan kung sinabi lang niyang vlogger. Binanggit talaga niya ang pangalan ni Banat Bay. Eh kung ganyan ka, later ka pa pala mag-imbestiga at lumalabas mga kababayan ayon sa statement ni Banat Bay. Na fake news ka at pumatol ka naman, dapat ikaw ang managot dyan. Kabilang ka din sa managot. Wala man lang apology mga kababayan. Pwede siyang kasuhan ni Banat Bay actually. yung ugnay kay Banat Bay. Umabot nga sa akin yan at sinasabi, Banat Bay. So, I ordered an investigation. Sana ginawa mo na yan una. Tapos, ngayon mga kababayan, pinahamak na niya. Nauna ang bunganga. Ngayon, na-receive ko rin yung niya na sinasabi niya na hindi siya yun at fake news yun. So therefore, nakikita nyo, kapwa vlogger na. Ikaw na naman ang nagpikalat ng fake news. Therefore, managot ka rin. Iyakin. Nabibiktima pa ng fake news spreader. Tapos kinalat mo naman. Anong tawag sa'yo? Peddler. Ay, grabe na ang ating social media. Ay nako. Madali lang naman mga kababayan yan eh. Common sense lang, huwag pairal ang katangahan. Kapag mayroong mga quote cards sa ganyan, usually ang mga fake news mga kababayan dyan sa quote cards. Tingnan mo kung sino nag-post. Kung ang nag-post mga kababayan tao lang, huwag diretso maniwala. Hanapin nyo mga kababayan ang original na niyan. Talagang sinabi. Kung sinabi ba talaga. Dahil kung hindi, kahit sino mga kababayan pwedeng maglagay ng quote card sa ganyan. Wala ba yan sa inyong protocol kung paano mag-imbestiga? Jaime, Santiago. Sa kabila ng paglilinaw ng vlogger, giniit ni Santiago tuloy ang investigasyon mga kababayan. Patuloy ang investigasyon laban sa mga nasa likod ng fake news. Ito si Santiago mga kababayan, sa may pagbubuntanan lang ng kanyang mga kababayan. Galing. Why don't you face your own demons, Jaime? Apparently mga kababayan, mayroon pala mga akusasyon laban sa kanya. Mga anomalya daw, di umano ha. Na mariin din naman niyang tinatanggi. Yan ang mas malaki mong dapat harapin, Jaime Santiago. Hindi yung mga vloggers, ay nako. Kaya may nagtatanong sa akin, tuloy pa rin daw ba investigation? Ituloy pa rin natin ng Tuloy mo. investigation. Tapos yung Hanggang umalis ka sa pwesto. nag-fake sa kanya, demanda namin. Wag mag-alala si Banat at saka Huwag alala si Banat. Alalahanin mong kaso mo. ako naman kahit na halimbawa imbitahan dito. Balat sibuyas, no? Iyakin mga kababayan. Yung due process, yung respeto nandun pa rin ako. Paano yung due process si Banat Bay? Wala ka pa nga investigasyon, ninaimdap mo na. Diba? Wala naman tayo diba? hinaras. Walang hinanakit. Itsura, oh, Diyos ko. Kung ganon, mabuti nga, umilis ka dyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post the comments below.